Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Katulad po ng ating mga ay pinapaliwanag tuwing araw po ng Sabat, ano po? Tayo po ay pinagkalooban ng rabay ng biyaya ng pagkakataon na marinig po muli ang kanyang aral. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ano po ang lagi po nating sinasabi? Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, talakayin po natin ang aral na ibinigay ng rabay. Dahil ito po ay alam ko, meron at meron sa atin ang makakarinig ng kanyang aral. At nawa sa mga mabibiyayaan po, naway mapanuto po ang ating kaisipan. Mapanuto po ang ating buhay at matuto po tayo sa mga maririnig nating kwento. At kung maapakan man po ng rabay ang ating mga paa, ano po, tayo po ay magpakumbabang loob, natanggapin yung ating pagkakamali. At tayo po ay bumangon at ibuhay ang mga salitang ating maririnig. Dahil ang pamagat po ng ating talastasang kwento na ibinigay ng rabay ay, is it him or just me? Siya o ako? Now, sa pang-araw-araw po nating buhay, alam po ninyo, lalo na po kapag tayo po ay nasa oras ng pagdedesisyon, kapag tayo po ay may mga kaisipan, alam po natin na tinitimbang natin kung alin po doon yung kagustuhan ng Ama. Alin po doon yung talagang mula sa Kanya na pwede natin gawin. At may pagkakataon na ang nagsasalita ba sa atin ay siya o yung sarili lang natin. Dahil kung titignan po natin, ano po, baka ang ating mga sinusundang mga desisyon, tayo lang yung ating nagbibigay ng payo sa ating sarili. Ang naririnig natin ay hindi salita ni Amang Yahweh, kundi yung ating salita. At more often than not, ito yung naging dahilan kung bakit, ano po, tayo ay napapalungay sa buhay. Instead na tayo po sana ay maging maayos, hindi po nangyayari dahil ang nangyayaring kwento, hindi tinig ng Ama ang ating naririnig, kundi ang sarili natin. Kaya tignan natin ang mga inahandang kwento ng ating rabay at sana tayo po ay may mapulot. At kung may mapulot po tayo, ibuhay po natin para po sa ating ikatututo. Now, simulan po natin ang kwento dito po sa aklat ng Deuteronomio, ano po, o Devarim sa Hebrew. Dito po sa chapter 28, ay mababasa po natin na ang ating Ama ay nagsalita noong panahon ni Moses para sa mga hinirang ng mga Israelita. At kung ito'y ipapas forward natin sa ating panahon, ang salita uli ng Ama ay ating maririnig. Ngayon naman nagsasalita para sa atin. Nawa, tayo ay may matutunan. At ikiling natin ang ating mga pandinig para sa ating ikabubuti. Sabi po niya dito sa chapter 28 verse 9 ay ganito po ang mababasa. Sabi niya, itatatag ka ni Amang Yahweh na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ni Amang Yahweh mong Ama at Elohim, at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Now, ano pong pangako ni Amang Yahweh sa atin? Sa atin, na pinili na nakaunawa sa Kanyang salita. Yung mga pinili na mabautismuhan sa Kanyang dakilang pangalan at sa dakilang pangalan ng Kanyang anak. Ito po'y ipinangako sa mga nananampalataya. Ito po'y hindi ipinangako sa lahat dahil ang sinasabi niya rito, ito'y ipinapangako lamang niya sa kanino? Sa Kanyang banal na bayan na pinili niya. At bagamat tayo ay hindi napili sa pamamagitan ng dugo na pagkapili mula sa lahi ni Abraham, alam natin ng kwento. Tayo ay pinili mula sa pagkakadugtong doon sa puno na ito ang ating rabay. At ito yung ating pinanampalatayanan. Kaya tayo ay pinagsasabihan sa ating panahon na sabi ni Amang Yahweh, itatatag ka ni Amang Yahweh mong Ama. Now, ang tanong gagawin ba natin yung sinasabi niya? Anong sabi niya? Kung
Ha? Gaganapin mo ang mga utos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Yun po nakakalimutan natin, ano? Gusto natin yung salitang itatatag ka ng iyong Ama at Elohim. Pero kinakalimutan natin yung nasa baba. Na mayroon palang pasubali na ang pagkakatatag ni Amang Yahweh sa iyo, ang ibig sabihin ng pagkakatatag, ikaw ay hindi matitinag. Bagamat dumaan ng bagyo sa buhay mo, hindi ka babagsak. Dumaan man ng mga problema sa buhay mo, bagabag sa iyong mga mahal sa buhay. Pangangailangan kung pangangailangan, ang Ama ay muli at muling tutulong sa iyo sa oras ng iyong mga pangangailangan. Yun ang pagkakatatag. Hindi ka makikilos dahil ang tiwala mo ay kay Amang Yahweh. Ang mga hinihingi mo ay magmumula kay Amang Yahweh. Ang mga pangangailangan mo ay magmumula kay Amang Yahweh. Pero nakalimutan mo yung kanyang pasintabi. Kung, ito ang sabi niya, gaganapin mo ang kanyang mga utos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Yun ang nakalimutan natin. Ano po? Dahil sa ating panahon, hindi lang tinig ni Amang Yahweh ang ating naririnig kung minsan. Naririnig natin yung ibang tao na nagbibigay sa atin ng payo or mas marami na naririnig lang natin ang ating sarili. Kaya sa oras pong ito, tatalasasin natin at ipapaunawa ng rabay na kung hindi natin nauunawaan ang salita ng Ama, more often than not, ang nasusunod natin sa ating buhay ay ang mga tagalabas o yung ating sarili. Kaya sabi pa niya dito sa aklat ni Joshua. Joshua chapter 22 verse 5. Ito pang sinabi dito sa aklat ni Joshua. Chapter 22 verse 5. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na iniuutos sa inyo ni Moses na lingkod ni Amang Yahweh. Na ibigin si Amang Yahweh ninyong Ama at lumakad sa lahat niyang mga daan at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Now, alam po ninyo, sa dinami-dami ng panahon na lumipas mula sa panahon ni Moses hanggang sa ating panahon, mabibilang lamang po sa daliri ang nakatupad. Doon sa sinasabi niyang, ibigin mo si Amang Yahweh mong Ama ng buong puso at maglingkod ka ng iyong buong lakas at buong kaluluwa. Alam nyo, sa ating panahon, naaalala lang natin si Amang Yahweh kung tayo na po ay halos nasa dulo na ng ating buhay. Kung papalubog na po yung araw natin, saka lang natin siya naaalala. Sana naman gumising po tayo, Talagang sinasabi niya rito, ng iyong buong puso at ng iyong buong lakas. Na ang nangyayari sa atin sa kalakasan ng ating panahon, wala tayong ginawa kundi gugulin ang ating kalakasan. Saan? Sa paghahanap buhay. Para kanino? Para sa ating mga anak, para sa ating mga pangangailangan. Now, hindi ko sinasabing masama ito, Ang sinasabi dito ng Ama, sa lahat ng ginagawa natin dito sa buhay na ito, alalahanin natin ang ating Ama. Maalala niyo ang kwento ng rabay nung siya po itinanong kung kailangan bang magbuwis kay Cesar nung kanyang panahon. Alam niyo pong sinabi ng ating rabay? Ibigay niyo ang para kay Cesar, at ibigay niyo ang para kay Amang Yahweh, ang para kay Amang Yahweh. Ang sinasabi niya rito, mga kapatid, talasasin ninyo ang kwento. Baka naman sumusobra tayo na mas kumikiling tayo na gawin ang mga bagay na ito para lang sa mga mahal natin sa buhay at nakakalimutan natin ang tinig ng Ama na gawin natin ang kanyang kalooban. Kaya ang tanong, sino bang nasusunod sa buhay natin? Siya? O ako? O tayo? Talasasin po natin kung sinong nasusunod sa ating sangbahayan. Siya? O tayo? Ano po? Kaya sabi niya dito sa aklat ng Proverbio chapter 16 verse 2. Ito ang sabi niya. Aklat ng Proverbio chapter 16 verse 2. Ito tingnan natin. Proverbio 16 verse 2. 16 verse 2, ito ang sabi niya.
ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. See, nakikita natin, nababasa natin. Ang lahat ng ginagawa daw natin, whether we like it or not, sinasabi nating tama. Bakit? Tayong gumagawa. Sino bang magsasabi sa atin na mali ang ating ginagawa? Hindi po. Kapag ginawa po natin ang isang bagay, alam natin sa ating sarili na ito ay tama. Pero ang tanong, ito ay tama lamang sa ating paningin. Bakit? Dahil hindi natin masyadong nauunawaan. Ang sinasabi ko yung masyadong nauunawaan, may pangunawa tayo. Pero konti lang. At since ang buhay po natin ay hindi pa siya rooted sa pananampalataya ng Ama, bakit? Mas maraming panahon na kumikiling tayo sa ating sarili. Mas maraming panahon na kumikiling tayo sa ating mga mahal sa buhay. Dahil kung pagpipiliin po tayo sa oras pong ito, baka mas marami po ang pipili sa mga mahal sa buhay. At mabibilang lamang sa daliri ang mamimili kay Amang Yahweh. Talasasin natin ng kwento, tayo po'y maging totoo. Ano po? Natandaan po natin ng kwento. Baka ang pinagpapaguran natin ay parang nung panahon ni Solomon. Anong sabi ni Solomon sa kanyang mga sulat? Sa kanyang kawikaan? Walang kabuluhan. Tandaan po natin, ano? Kaya sabi niya, itutuloy ko sa verse 2, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang mga sariling mga mata. Ngunit, tinitimbang ni Amang Yahweh ang mga puso. Dito po nakikita ng Ama kung alin ang priority natin. Hindi po tayo makapagtatago kay Amang Yahweh. Maaaring sinasalita ng ating mga bibig, pero ang gawa ng ating mga kamay ay iba. Sinasabi natin na mahal natin si Amang Yahweh, pero ultimo araw ng pagsamba nakakalimutan natin. Sinasabi natin siguro na pagsisilbihan natin si Amang Yahweh, pero ang puso natin, iniisip natin kung paano natin mapapanuto ang buhay ng ating mga kamag-anak, ang buhay ng ating mga pamangkin, ang buhay ng ating mga anak, ang buhay ng ating mga apo. Saan nandoon si Amang Yahweh? Mga kapatid ko, wag po nating hintayin ang paglubugan ng araw bago natin maalala na pagsilbihan si Amang Yahweh kung kailan. Wala na tayong lakas para gawin ang kanyang kalooban. Bakit? Papalubog na yung araw, mga kapatid. Tandaan natin mismo ang sinabi ni Solomon, chapter 12, verse 1 ng mga ngaral. Alalahanin mo si Amang Yahweh mong Ama sa oras ng iyong kabataan. Kaya ang tanong sa ating panahon, sino ang nagpapasya sa ating buhay? Siya o tayo? Dahil may mga pagkakataon na sinasabi natin sa ating sarili na siya yung nagsasalita sa atin. Ng ating mga desisyon ay siya ang nagturo sa atin. Pero at the end of the day, mauunawaan natin na tayo pala ang nagsasalita sa ating sarili at hindi siya. Ano po? Kaya ang tanong, siya o ako? Is it him or just me? Ano po? Talasasin natin ng kwento. Now, ang unang kwento na ipapaunawa ng Ama sa atin ay siyang piniling lingkod. Sa kanyang panahon ay wala pong gumawa ng kabutihan kasing katulad niya. Now, sa mga kababaihan po natin ay siguro maalala nilang kwento, ito po ay hari ng Yehuda. Sa mga nabuhay na hari, siya po yung pinakamabuti sa mga mabuti. Ano po? Kung titingnan natin wala po siyang naging kasalanan maliban po dito sa nagawa niyang huli. Pero ito pa hindi pa masasabing kasalanan. Wala siyang ginawang kasalanan kay Amang Yahweh. Ano po? Wala siyang ginawang kasalanan sa kanyang kapwa. Kung bibigyan natin ng diin, mas mabuti pa siya sa kanyang amang si David. Now, sino po ang maaalala ninyo na pinakamabuting naghari sa angkan ng Yehuda? Tama po kayo kung sinasabi niyong si Josiah. Ano po? Pinakamabuting naghari si Josiah. Ano po? Puntahan po natin ang kwento ng Josiah dito sa pangalawang Kronikas, chapter 35. Ang kwento ni Josiah noong panahon na kinalimutan na ng bayang Israel kung paano pagsilbihan si Amang Yahweh. Ang maalala natin dito nilikom ni Josiah ang lahat ng mga nananampalatayang nakakaalala pa kay Amang Yahweh at ipinagdiwang nila ang pista nang hindi pa ipinagdiwang kahit kailan na kasing rangya ng pagdiriwang na ginawa ni Josiah. Ipinaalala ni Josiah at binasa ni Josiah ang kautusan ni Amang Yahweh dahil ito ay
natagpuan, nakatago sa pinakamalalim na pagtatago at ito'y nakita ng isang lingkod ni Josiah, binasa ni Josiah at umiyak si Josiah. At ipinagdiwang niyang pista ng ama. Ano po? So nung panahon na yun ay pinagpapala ni Amang Yahweh si Josiah. At ang lahat ng mga gawa ni Josiah ay isinasangguni niya kay Amang Yahweh. Pero tingnan natin ang kwento dito sa aklat ng Pangalawang Kronikas, chapter 35. Ito, sa huling bahagi ng kanyang buhay, this is the downfall of Josiah. Na ultimo si Propeta Jeremiah ay umiyak dahil sa kabutihang puso. Iniyakan po ni Jeremiah si Josiah. Wala pong nasulat na iniyakan si Jeremiah na hari maliban kay Josiah. No po? Pangalawang Kronikas, chapter 35. 35, simulan ko dito sa verse 20. Now, kung gusto niyong basahin ang panahon ni Josiah or Yosiyahu or Yosia, basahin po niyang buong kwento ng chapter 35. Dito niyo makikita kung paano inalala ni Josiah ang kabutihan ng ama. Kung paano ibinalik ni Josiah ang buong Yehuda sa pananambahan kay Amang Yahweh. Yun ang maaalala natin kay Josiah. Pero sa huling bahagi ng buhay niya, alam nyo, sometimes sa ating panahon nangyayari ito. Doon sa panahon na feeling natin, kapiling natin si Amang Yahweh. Doon sa panahon na feeling natin, pinagpapala tayo ni Amang Yahweh. Doon sa panahon na tayo po ay lumago sa buhay. Tayo po ay umasenso. At lahat ng hawakan ng ating mga kamay, ay umasenso. Lahat ng mga salita ng ating mga bibig ay pinagpapala. Yun yung sinasabi nating pangyayari na baka magaya natin si Josiah. Sabi niya dito sa aklat ni Josiah, chapter 35, simulan ko sa verse 20. Ito ang sabi. Pagkatapos ng lahat ng ito, nang maihanda na ni Josiah ang templo, sinikaw na hari sa Ehipto ay umahon upang makipaglaban sa Carchemish, sa siping ng Euphrates, at si Josiah ay lumabas laban sa kanya. Now, may pangyayaring kwento doon sa panahon ni Josiah na si Haring Nikaw ng Ehipto ay lumabas para digmain ang bayan ng Carchemish. Now, hindi natin alam kung bakit ito dinigma ni Nikaw. Pero ang kwento rito, hindi ito sakop ng Yehuda. Ano po? Hindi sakop ng Yehuda ang Carchemish. Pero anong ginawa ni Josiah? Siya po ay lumabas para digmain si Nikaw. Now, nung ginawa ito ni Josiah, ano bang iniisip kaya ni Josiah? Maaaring ang iniisip ni Josiah siya ay pinagpapala at nasa kalinga ni Amang Yahweh. Bakit? Mababasa natin. Napakabuting hari ni Josiah. Napakabuti po niya. Wala siyang kaaway ng kanyang panahon. Wala po siyang kaaway ng kanyang panahon. Pinagpapala po ang kanyang kaharian. Bakit natuwa si Amang Yahweh sa ginawa ni Josiah? Natuwa si Amang Yahweh sa ginawa ni Josiah. Pero sa huling bahagi ng buhay niya, alam nyo, nakialam si Josiah sa isang away na hindi niya dapat maging away. Tabi-tabi po, ano po? Parang nangyayari ito sa buhay natin. Alam nyo, yung puntong feeling natin tayo ay pinagpapala ng Ama. Feeling natin lahat ng ating mga salita may magpapala. Feeling natin na lahat ay pwede nating pakialamanan. Abay mga kapatid ko, maghunos dili po kayo. Pag hindi tinatawag ang pangalan nyo, huwag kayong mag-isawsaw sa hindi nyo dapat buhay. Ano po? Huwag nyo pakisawsawan ang hindi nyo dapat sawsawan. Ako mismo kapag hindi ako banggit at hindi banggit hindi sangkot ang ating asemblea talagang hindi ako nagsasalita. Hinihintay ko na banggitin nila yung pangalan ko bago ko magsalita. Ano po? Itong ginawa ni Josiah, hindi po niya away. Nagkisawsaw po siya sa hindi niya away. Itong sabi ni Nikaw. Verse 21. Ngunit siya ay nagsugod sa mga sugo sa kanya na ipinasasabi. Nagpasugo daw si Nikaw. Anong aking ipinakikialam sa iyo, ikaw na hari sa Yehuda? Ako'y hindi na paririto laban sa iyo sa araw na ito, kundi laban sa sanbahayan na kinakalaban ko. Josiah, hindi ako naparito laban sa iyo.
kundi doon lamang sa sangbahayan sa bayan ng Carquemes. Wala akong digma sa iyo. Yun ang sabi ni Nikaw. At ito pang dinagdag ni Nikaw. At iniuutos sa akin ng Elohim na ako'y magmamadali. Iwan mo ang pakikialam sa Elohim na nasa akin nga upang wag kanyang lipulin. Nung sabi natin palagi, warning comes before destruction. No. Alam nyo, pag tayo po ay nakikialam sa buhay ng may buhay na hindi naman natin dapat pakialamanan, feeling natin sa ating sarili, nagsasalita sa atin si Amang Yahweh. Ano po? Feeling natin nagsasalita sa Amang Yahweh sa atin, kaya ang feeling natin na pwede tayong makialam. Sinasabi ni Amang Yahweh sa atin na makialam ka. Pero tayong nagsasalita, hindi si Amang Yahweh. Parang ganito siguro si Josiah. Ang feeling siguro ni Josiah kailangan niyang tulungan yung nangangailangan. Bakit? Malaking kaharian si Nikaw Ang Carquemes, maliit lang. So parang feeling ni Josiah, inaapi yung bayan ng Carquemes. Pero ang sabi ni Nikaw, ito'y utos ni Amang Yahweh. Huwag mong pakialaman ang hindi mo away. Now, nagpanuto ba si Josiah? Verse 22, gayunman ay hindi itinalikod ni Josiah ang kanyang mukha sa kanya, kundi nagpakunwaring iba upang siya'y makipaglaban sa kanya at hindi dininig ang salita ni Nikaw na mula sa bibig ng ama at naparoong nakipaglaban sa libis ng Mehido. Dininig ba ni Josiah ang warning ni Amang Yahweh na pinasabi niya kay Nikaw? Alam nyo, naririnig natin kung minsan ng mga bagay na ito, kung minsan parang may nagbibigay sa atin ng payo out of nowhere. Pero hindi natin ito dinidinig dahil feeling natin hindi galing kay Amang Yahweh. Kung hindi pa natin kilala si Amang Yahweh, mga kapatid ko, abay hindi nga natin mapipiho na ito'y galing kay Amang Yahweh. Naku, nagpakunwari si Josiah na hindi siya yung hari ng Yehuda. At ipinagwalang bahala niya ang pananalita ni Nikaw na ito'y galing kay Amang Yahweh. Anong nangyari? Namatay po si Josiah rito. Siya po ay accidentally napana nang hindi nakakilala sa kanya na siya ay hari. Bakit? Dahil siya ngayon nagpakunwari. Alam niyo pong sabi niya rito? Verse 25, nang mamatay si Josiah, at tinaghuyan ni Jeremiah si Josiah at ang lahat ng mga awit na lalaki at babae ay nagsipa ng bitan tungkol sa Josiah sa kanilang mga panaghuy hanggang sa araw na ito, at sila nagsigawan ng alituntunin sa Israel at narito nangasusulat sa mga aklat ng panaghuy. Iniyakan po nila si Josiah. Bakit? Napakabuti po niyang hari. Nung naging pagkakamali ni Josiah, dininig ba niya ang tinig ni Amang Yahweh o dininig niya ang kanyang sarili? Is it him or just me? Siya o ako? Mga kapatid ko, talasasin natin ang kwento. Sa buhay po natin, tayo po'y magdedesisyon. At depende kung ano po yung ating naririnig. Dahil baka dumating ang kwento, tayo ang nagsasalita sa ating sarili. At iniisip lang natin na ito'y galing kay Amang Yahweh. Ano po? Kaya ang sabi niya dito sa John chapter 7 verse 17. Ito. John chapter 7 verse 17, ito ang sabi. Tungkol sa katulad ni Jeremiah, ni Josiah. John 7:17. Tama ba? John 7:17. Ito ang sabi. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Ama o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Yan, sabi po ng ating rabbi. Kung ang isang tao, sabi niya, ay nag-iibig na gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya kung ito'y galing kay Amang Yahweh o galing sa kanyang sarili. Now, sa tingin po niyo, gawa po ni Josiah, galing ba kay Amang Yahweh?
Hindi po. Galing po sa kanyang sarili. Bakit? Ano bang karangalan na makukuha si Josiah sana? May karangalan po ba si Amang Yahweh sa gagawin ni Josiah? Wala po. Ha? Kung magtagumpay man si Josiah doon sa gagawin niya, ang karangalan ay para lang kay Josiah. Walang karangalan doon si Amang Yahweh. Kaya makikita natin ang sabi ng rabbi, kung ang inyong gagawin ay karangalan ng tao, meaning karangalan lang ninyo ang tinataya ninyo, at hindi yung karangalan ni Amang Yahweh, bay kapatid ko, sarili mong sinasalita mo. Alam nyo kung bakit kung minsan, mas nagre-react tayo kung ang karangalan natin sa ating sarili ang nakataya at hindi yung karangalan ng Ama. Yun ang anong tawag dito? Nakakatuwa na nakakabiro. Na mas exaggerated ang ating pagre-react. Exaggerated yung ating pagsasalita kapag yung karangalan natin na pisikal ang nakataya. Pero pag karangalan niya mangyawi nakataya, abay mga kapatid ko, para lang tayong mangyari man o hindi, wala, kumaga it's okay dahil si Amang Yahweh naman, parang ganun yung kwento. Ito pa lang ni Josiah, maaring mangyari sa atin. Huwag naman sana, Huwag naman sana. Sumunod na kwento. Puntahan natin dito sa aklat ng Genesis. Now, dito sa aklat ng Genesis, ay merong mag-asawa na pinangakuan ng mga anak dahil wala silang anak na matagal na. Matagal na sila mag-asawa pero dumating ang punto na inabot na sila ng katandaan. Yung lalaki ay 75 years old. Yung babae ay 65 years old pero wala pa silang anak. Pero nang makita ng ama ang kabutihang puso ng lalaki, pinangakuan yung lalaki na magkakanak din siya balang araw. Ano po? Pero alam niyo po kung anong nangyari? Makalipas po ang 15 years. After 15 years. No, after 15 years ba? No, after 10 years, masasabi ko. After 10 years. Dahil 85 na si Abraham dito. At yung babae ay 75 na. After 10 years, hindi pa nangyayari. Ang ipinangako ng ama, anong ginawa niya? Eto. Siguro alam niyo sinasabi kong kwento, Nang umabot na ng 10 years ang kanyang paghihintay, ang sabi ng babae, siguro kailangan ni Amang Yahweh ng tulong. Para bang nangyari ba ito sa atin mga kapatid, na sa tagal ng ating mga hinihintay na ipinangako ni Amang Yahweh sa atin, parang hindi pa dumarating. And then sasabihin natin sa ating sarili, siguro kailangan ni Amang Yahweh ng ayuda. Baka sakaling pag nakita ni Amang Yahweh na sinimulan ko, yung aking pangarap, baka tutulong si Amang Yahweh. Parang ganoon yung kwento, Ganito ang nangyari sa kwento ng mag-asawang si Abraham at si Sarai. Dito sa chapter 16 ng Genesis. Anong ginawa ni Sarai? Nung hindi na niya mahintay, yung sinabi ng ama, after 10 years na paghihintay, hindi pa siya mabuntis-buntis. Kaya ang sabi ni Sarai, siguro kailangan niya mangyawin ng tulong. Kaya dito sa verse 3, ang sabi niya, verse 2, at sinabi ni Sarai kay Abram, narito ngayon, ako'y hinadlangan ng ama na ako'y magkaanak, ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa kanya. Anong sabi ni Sarah? Dahil hindi ako magkaanak sa aking sarili, maaaring baka. Ang ibig sabihin ni Amang Yahweh sa akin na ako'y magkakaanak, baka mula sa aking alipin si Hagar dahil siya'y bata. Ako kasi matanda na. 75 years old. So hindi na ako magkakaanak. Siguro ang ibig sabihin ni Amang Yahweh sa aking alipin. So nangyari ang kwento ibinigay ni Sarai si Hagar na kanyang alipin. At ito namang si Abraham, feeling din niya siguro na baka tama ka bakit? Baka maaaring ang ibig sabihin ni Amang Yahweh dito sa ganito natin magkakaroon ng anak. Pumayag naman si Abraham. At the end of the day, nung nangyaring kwento, nagkaanak nga si Hagar. Nagkaanak si Hagar, pero at the end of the day, nakabuti ba kay Sarah ang ginawa niyang pagbibigay kay Hagar? Ito ang sinabi niya. Verse 5. At sinabi ni Sarah kay Abram, ang aking pagkaapi ay sumaiyo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan at nang makita niyang siya ay naglihi,
ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang ama ang humatol sa akin at sa iyo. Anong nangyari? Nang mabuntis si Hagar, iyon pang naging dahilan para insultuhin ni Hagar ang kanyang among si Sarah. So instead na mapanuto si Sarah, lalong napalungi. Bakit? Hindi nangyari yung kanyang gusto. Yung kanyang pangarap, yung kanyang pagka-interpretasyon at pag-unawa na baka kay Hagar magmumula ang kanyang tatawaging anak. Bakit? Nakialam si Sarai doon sa plano ng ama na at the end of the day, hindi naman dapat mangyari. Nagkaroon tuloy ng komplikado sa kanyang sangbahayan. Mga kapatid ko, bagay ko ng ating nasa panahon. Kaya ang tanong ni Sarah si Amang Yahweh ba? O ako lang yung nagsalita? Ano po? Now, nagsalita na si Amang Yahweh sa kanilang dalawa before, pero hindi nahintay ni Sarah. Kaya at the end of the day, ang nadinig ni Sarah, yung kanyang sarili. Sa ating panahon, mga kapatid, baka feeling natin, baka may mga pangarap tayo na hinihintay kay Amang Yahweh. Hindi natin mahintay-hintay, tayong gumagawa ng paraan para mangyari yung ating pangarap. Na at the end of the day, hindi pa pala panahon. Ang dinilig natin, yung ating sarili, hindi si Amang Yahweh. Kaya tayo po ay maghunos dili. Talasasin natin kung ang ating mga ginagawa ay talaga bang galing kay Amang Yahweh o tayo lamang ang nagsasalita. Kaya sabi niya dito sa Jeremiah chapter 10 verse 23, Jeremiah 10:23, ito ang sabi ni Amang Yahweh sa pangyayari kay Hagar, kay Sarai at kay Abraham. Jeremiah 10:23. Sabi niya, O Amang Yahweh, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Talastas ko, sabi ni Jeremiah, na ang lakad ng tao ay hindi pwedeng mangyari sa kanya. Yung ba yung pangarap ng tao ay hindi niya dapat, yung pangarap niya na kanyang mga gustong gawin sa buhay ay hindi niya dapat panghawakan. Meaning at the end of the day, ito po'y hindi niya magiging ikabubuti. Yun ang sinasabi ni Jeremiah. Ibig sabihin, ang mga iniisip daw ng ating mga kaisipan, at the end of the day, ay hindi daw natin ikabubuti. Bakit? Alam natin ang kwento na sinabi ng Ama sa Genesis chapter 6, ang kaisipan ng tao ay puro kasamaan. Kaya kung ano man yung ating iniisip sa ating sarili na walang gabay sa salita ni Amang Yahweh, ito po'y hindi natin sa ikabubuti. Tandaan ko ninyong kwento. Bakit? At the end of the day, walang kabuluhan. Yun ang sinasabi ni Solomon. Ang lahat ng mga ginawa ng ating mga kamay na walang kinalaman kay Amang Yahweh, at the end of the day, walang kabuluhan. Yun ang pangunawa natin. Ano po? Kaya sabi niya rito, ang anumang isipin ng tao sa kanya ay hindi dapat sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang matuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi daw para sa tao na sumunod dito kung gusto nating lumakad ng matuwid. Hindi daw po natin dapat bigyan na sundin ang kaisipan ng tao kung gusto daw po natin na lumakad sa hakbang na matuwid. Kung gusto daw po natin na mabuhay ng matuwid ayon sa salita ng Ama, dinggin natin ang salita ng Ama at hindi ang ating sarili. Ano po? Pati si Abraham, nakalimot din. Bakit? Hindi siya nagtanong kay Amang Yahweh. Dahil agad siyang sumang-ayon sa ginawa at sinabi ni Sarai. Ano po? Talasasin natin ang kwento. Sumunod na kwento. Jeremiah chapter 28. Ito po ang sabi. Jeremiah chapter 28. Now, maalala niyo ang kwento ni Jeremiah dito. Ang kwento rito merong nagpapanggap na isang propeta din nung panahon ni Jeremiah. At kinukontra si Jeremiah. Ang sinasabi ng isang propeta ay hindi propeta si Jeremiah ni Amang Yahweh. At ang sinasabi niya sa kanyang sarili ay siya ang inutusan ng Ama.
ito po ipasubali ko, ano po? Kung kayo po yung magsasalita, huwag po niyo yung sasabihin na ito ang sinalita ni Amang Yahweh dahil baka naman hindi niya ito sinalita. Ano po? Mag-ingat po tayo. Ha? Baka lumalabas sa ating mga bibig na ito ang salita ni Amang Yahweh samantalang hindi naman tayo inutusan na salitain ang salita ni Amang Yahweh. Ito yung kwento dito sa chapter 28 ng Jeremiah. Is it him or just me? Yung katanungan ng ating rabbi, katanungan natin sa ating sarili, is it him or just me? Siya ba ang nagsasalita o ako? Sabi dito sa chapter 28 ng Jeremiah, verse 1, at nangyari ng taong ding yaon sa pasimula ng paghahari ni Zedekiah na hari sa Yehuda sa ika-4 na taon sa ikalimang buwan na si Hananiah, na ito yung propeta na isa, na anak ni Azur na propeta, na taga-Gabaon ay nagsalita sa akin sa bahay ni Amang Yahweh sa harapan ng mga saserdote at ng buong bayan na nagsasabi. Nagsalita si Hananiah sa harapan ng buong bayan at itong sinabi ni Hananiah, ganito ang sinasalita ni Amang Yahweh ng mga hukbo ng Ama ng Israel. Ano pong sabi ni Hananiah? Ito ang sinasalita ni Amang Yahweh. Na anong sinasabi daw ni Amang Yahweh? Aking inalis ang pamatok ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 buong taon ay dadalhin ko uli sa dakong ito ang lahat ng sisidlan ng bahay ni Amang Yahweh na dinala ni Nebuchadnezzar na hari sa Babylonia mula sa dakong ito at mga dinala sa Babylonia. Ano po? At aking dadalhin uli sa dakong ito si Yekonya na anak ni Jehoiakim na hari sa Yehuda, 10 ng lahat na bihag sa Yehuda na naparoon sa Babylonia, sabi ni Amang Yahweh, sapagkat aking aalisin ang pamatok ng hari sa Babylonia. Ito yung sinabi ni Hananiah. Now, para bigyan ko kayo ng background, ito pong panahon na ito ay kinuhang bihag ni Nebuchadnezzar si Yekonya na anak ni Jehoiakim. Dinala ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang sangbahayan ng hari at iba pang mga mahalagang mga prinsipe. I believe, kasama rito sa panahon na ito si Ina Ezekiel. Ano po? Nang sila po'y dalhin sa Babylonia. Pero sinasabi ni Hananiah dito na ibabalik ni Amang Yahweh ang sangbahayan ni Yekonya. Yun ang sinabi ni Hananiah. Ano po? Anong sabi niya? Ito'y sinasabi ni Amang Yahweh. Now, ang tanong, si Amang Yahweh ba nagsalita? O si Yekonya lamang nagsasalita? Now, may katotohanan ba yung mga sinalita ni Hananiah? Ito pong sabi ni Jeremiah, verse 15. Nang magkagayoy sinabi ng propeta Jeremiah kay Hananiah, dinggin mo ngayon, Hananiah, hindi ka sinugo ni Amang Yahweh, kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. Wow! Aram po nyo, napaka-bold ni Jeremiah. Bakit? Dahil siya yung totoong sinugo ng Ama. Totoong sinugo si Jeremiah. At si Hananiah, masasabi nating bulaang propeta. No? Tandaan natin, siya ay anak ni Azur na propeta, pero siya ay bulaang propeta. Bakit? Ang bulaang propeta ay nagsasalita ng mga salitang hindi galing kay Amang Yahweh. Ito'y galing sa kanyang sarili. Kaya kayong mga kapatiran natin dyan, kung may naririnig kayo na nagsasabing sila yung mga propeta ng Ama, bay maghunos dili po kayo. Pag ang sinalita niya nagkatotoo, then maaaring galing kay Amang Yahweh. Ano po? Kaya anong sabi ni Jeremiah? Pinaasa mo ang bayang ito. Saan? Dahil sa iyong kasinungalingan, hindi si Amang Yahweh nagsalita sa iyo, Hananiah, sabi ni Jeremiah. Ikaw lang ang nagsasalita sa iyong sarili. At dahil dito, anong sinabi ni Jeremiah? Kaya't, verse 16, ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Narito, ikaw ay aking palalayasin mula sa ibabaw ng lupa at mamamatay ka sa taong ito, sapagkat ikaw ay nagsalita ng panghihimagsik laban kay Amang Yahweh. Anong nangyari kay Hananiah? Siya po ay namatay sa taong Dinyaon sa ika-7 buwan. Kailan po nagsalita si Hananiah?
nung ikalimang buwan. Kailan po siya namatay? Nung ikapitong buwan. Ilang araw lang po yung itinagal ng kanyang buhay magmula nang siya po yung nagsalita? 2 buwan. Now, dito po natin makikita mga kapatid ko. Na kung tayo po yung magsasalita na ito'y galing kay Amang Yahweh, talasasin natin na ito ay galing kay Amang Yahweh. Otherwise, wag nating i-invoke ang pangalan ni Amang Yahweh. Dahil ang pangalan po ni Amang Yahweh ay may kapangyarihan. Tandaan po ninyo, it is sacred. At may kapangyarihan. Tandaan po ninyo. Kaya ang sabi na dito sa unang Korinto, chapter 2, verse 11, ito ang sabi ni Amang Yahweh tungkol sa mga sinalita ni Hananiah. Unang Korinto, chapter 2, verse 11, ito ang sabi. Unang Korinto, chapter 2, verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao? Tama ba? Mali. Tayo lang daw po nakakaalam kung tayo ang nagsasalita o si Amang Yahweh. Tayo ang nagsasalita. Therefore, alam natin kung ito'y galing sa atin. Alam daw natin dapat. At ganun din sa mga nagbibigay ng payo sa atin, alam daw natin kung ito'y galing sa kanyang sarili lamang o galing kay Amang Yahweh. Dahil kung titingnan natin kung ang kanyang payo ay para sa kanyang sarili, then ito'y galing sa kanyang sarili. Kung walang kapurihan galing kay Amang Yahweh, therefore hindi ito galing kay Amang Yahweh. Ano po? Gayon din naman, ang mga bagay ng Ama ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ang Espiritu ng Ama. Kung tayo po hindi nilulukuban ng Ama, abay, hindi po natin masasabi ng ating mga salita ay galing kay Amang Yahweh, samantalang hindi nga tayo nilulukuban ng banal na Espiritu. Ni ang ating mga gawa, ni ang ating mga salita ay hindi galing at hindi sang-ayon sa salita ng Ama. Paano natin masasabi na ang payo na ibibigay sa atin ay galing kay Amang Yahweh, samantalang yung nagbibigay ng payo hindi nabubuhay sa salita ni Amang Yahweh? Yung nagbibigay sa atin ng advice, hindi man alam kung anong mga gawi ni Amang Yahweh. Hindi man niya alam kung anong kautusan ni Amang Yahweh. Kaya paano natin didinggin ang mga salitang ipinapayo ng isang tao sa atin na hindi naman nakakaunawa sa gawi at mga kalooban ng Ama? Ano po? Sumunod na kwento. Aklat ng mga bilang. Now, ito yung kwento ng isang propeta na inutusan ng Ama. At sinabi doon sa propeta na pumunta ka sa isang lugar at gawin mo itong bagay na ito. Pero sabi niya, pag uwi mo, sabi niya, huwag kang dadaan sa pinanggalingan mo kundi dumaan ka sa ibang daan. Huwag kang iinom at huwag ka rin kakain doon sa pupuntahan mo. Dahil kung ito'y gagawin mo, sabi ng Ama, mamamatay ka. Now, ito'y propeta ng Ama, pinili ng Ama na lingkod. At mismong si Amang Yahweh nagsalita sa kanya. Bakit? Dahil kilala niya ang tinig ni Amang Yahweh. Kaya alam niya kung ito'y galing kay Amang Yahweh. Aklat ng mga bilang, chapter 22. Sa mga women's ministry, siguro naalala nila ito. Nabasa na daw nila. See? Itong naganda sa mga women's ministry. Marami na silang nababasa. Chapter 22. So, ang kwento, bilang bang sinabi ko? O unang, hindi sa bilang. Unang hari. Unang hari yun, hindi sa bilang yun. Yung sinasabi kong kwento ay sa unang hari. Maling kwento yung sinasabi ko na sa bilang. Mamaya yung bilang. Unang hari, chapter 13. Ayan. So, ang kwento rito ay pumunta nga yung piniling lingkod. Chapter 13, unang hari. Verse 8. At nang matapos niyang gawin yung pinapagawa ng Ama, nakita siya ng hari. Nakita siya ni Jeroboam na hari. At itong sabi ni Jeroboam, verse 8. Sinabi ng lingkod ng Ama sa hari. Bakit? Ang sinasabi ng hari tumigil ka na muna.
Kumain ka at bibigyan kita ng kagantihan. Yun ang sabi ni Jeroboam doon sa verse 7. Pero ang sabi ni Amang Yahweh doon sa lingkod, huwag siyang kakain, huwag siyang iinom, at huwag siyang babalik sa kanyang pinanggalingan daan. Itong sabi nung piniling lingkod. Verse 8. At sinabi ng lingkod ng ama sa hari, kung ang ibibigay mo sa akin ay kalahati ng iyong bahay, ay hindi ako yayaong kasama mo. O kakain man ako ng tinapay, o iinom man ako ng tubig sa dakong ito. Bakit? Sapagkat gayon ibinilin sa akin sa pamamagitan ng salita ni Amang Yahweh na sinasabi, huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig, ni babalik man sa daan na iyong pinanggalingan. Yun ang utos ni Amang Yahweh. Kaya maski siya iniimbita siya ng hari, hindi po siya pumunta. So ang ginawa po ng lingkod, naghanap po siya ng daan pabalik sa kanyang pinanggalingan. Iba doon sa kanyang dinaanan. Pero mayroon pong pumigil sa kanya. At ang pumigil po sa kanya ay nagsabi sa kanya na ako'y isa ring propeta. Ayan. Ha? Mga kapatid ko, baka dumating ito sa buhay natin. May ibinilid ang Ama sa atin na dapat natin gawin. Pero mayroon tayong nakasalubong sa daan at nagbigay sa atin ng parang mas magandang kwento ng ating magiging buhay. At tayo naman ay nanampalataya na ito ay galing kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil baka iniisip mo sa sarili mo, maaaring baka may ibang plano si Amang Yahweh sa akin. Kaya ang nangyari, iniwanan mo yung una mong plano na sinabi ni Amang Yahweh at ngayon ikaw ay nabubuhay sa panibagong plano na sa tingin mo ay panibagong kwento na ibinigay ni Amang Yahweh sa iyo. Ganon yung kwento rito, po. Pero sana makilala natin kung sino nagsasalita. Si Amang Yahweh o tayo na tao. Kaya ang ginawa, pinuntahan nung nagsasabing propeta din siya, yung unang lingkod. Sabi niya dito sa verse 16, verse 15, so hinabol siya nung sinasabing propeta din siya. Nang magkagayo, sinabi niya sa kanya, nang maabutan niya, umuwi kang kasama ko at kumain ng tinapay. Ayan, naabutan niya yung lingkod na binata. Hinabol siya ng nagsasabi ding propeta siya. At sinabi ng binata, hindi ako makababalik na kasama mo o makapapasok na kasama mo, ni makakakain man ng tinapay o makakakain man ng tubig na kasama mo sa dakong ito. Bakit? Inulit siya uli. Sapagkat isinaysay sa akin sa pamamagitan ng salita ni Amang Yahweh, huwag kang kakain ng tinapay o inuman ng tubig doon, ni babalik man na yumaon ka sa daan na iyong pinanggalingan. Itong sinabi ng kasalubong niya, unang humabol sa kanya. Verse 18. At sinabi sa kanya, nung humabol, ako man ay propeta na gaya mo. At isang anghel ay nagsalita sa akin sa pamamagitan ng ng salita ni Amang Yahweh na nagsasabi, ibalik mo siya na kasama mo sa iyong bahay upang siya makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Ngunit siya ay nagbubulaan sa kanya. Pero hindi alam nung unang lingkod na nagsisinungaling yung humabol. Pero ano pong sinabi niya? In-invoke po niya ang salita ni Amang Yahweh. Ako'y propeta din ni Amang Yahweh. At ang sasabihin ko sa iyo ay sinabi ng isang anghel mula sa salita ni Amang Yahweh. At anong nangyari? Nagpahinuhod yung unang lingkod. Sumama doon sa propeta. At alam po niyo kung anong nangyari nung siya po'y umuwi na, pinatay po siya ng leon. Now, ito po'y nangyayari sa ating buhay. Na kung minsan tayo po'y humihingi ng payo. Pag humihingi po tayo ng payo, alam po ninyo, mag-ingat po tayo sa pinaghihingan natin ng payo. Dahil kung ang hiningan po natin ng payo, ibinigay sa atin ayon sa kalooban ng Ama, pero feeling natin parang, okay na sana yung payo, pero parang kayo po'y bantulot na gawin yung payo. And all of a sudden, may narinig kayong payo na parang mas maganda doon sa payo nung una. Bakit?
Paano naging mas maganda itong payo nung una? Yes, dahil alam po natin na siya hindi kumain na hindi uminom. Therefore, pagod yung unang lingkod. Yes? Yes, pagod siya. At nang marinig niya na sinabi daw ni Amang Yahweh na pwede siyang kumain at pwedeng uminom, at dahil siya po'y gutom at pagod, maaaring yun pong dahilan kung bakit siya po'y sumunod. Na bumalik doon para makakain at para makainom. Yun ang aking nakikitang dahilan kung bakit siya po'y nagpahinuhod na sumama doon sa isang kasama niya. Ganon din sa atin, sa ating buhay. Baka yung ibinibigay na payo sa atin, parang feeling natin mas maganda kaysa doon sa unang payo na binigay sa atin. Lalo lang pinagbigyan, hiningan natin ng payo yung parang may pabor sa atin ayon sa ating kagustuhan. Yung mga binabalak kasi natin kung minsan para lang sa ating sarili, at yung pinagkuhanan natin ng payo sinabing ayon sa pangunawa na binigay ng Ama, hindi masyadong makakabuti sa iyo. Kundi maaaring ito'y taliwas doon sa pangarap mo. At yung nagbigay sa iyo ng pangalawa parang naaayon sa kagustuhan mo, kaya mas dininig mo yung nagbigay sa iyo ng payo. Huwag naman sana. Kung makikinig tayo ng payo, siguraduhin natin na yung nagbibigay ng payo, marunong sa salita ng Ama, parang may bibigay sa yung payo, may kinalaman sa karangalan ng Ama at sa kanyang kalooban. Kaya ang sabi niya dito sa aklat ng unang John, chapter 4, verse 1. Ito, unang John, 1 John, chapter 4, verse 1. Ito ang sabi ni Yohanan. 1 John chapter 4 verse 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Pag may nagsabi sa inyo mga kapatid na kilala nila si Amang Yahweh, o may pag nagbigay sa inyo ng payo, kilalanin naman ninyo kung sino nagbibigay ng payo. Baka ito'y payo lamang ng mga kasamahan ninyo sa trabaho. Wala namang kinalaman kay Amang Yahweh. Paano na kayo magbibigyan ng payo na ayon sa kalooban at kagustuhan ni Amang Yahweh? Ano po? Huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y mula sa Ama. Sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yung mga nagbibigay sa inyo ng payo, kilalanin niyo mga kapatid. Lalo na kung ang nagbibigay sa inyo ng payo, wala naman siyang alam sa salita ng Ama. Marunong siya sa buhay, probably yes. Pero mga kapatid ko, ang ating pinapangarap sa buhay na ito, hindi lamang dito sa mundong ito, kundi yung buhay na walang hanggang balang araw. Baka ang magbigay sa atin ng payo yung marunong sa buhay. Maaaring matalino, mayaman. Baka magaya ka sa kanya, yumaman ka rin, at makalimutan mo na may lumikha. At sasabihin mo sa iyong puso, hindi mo kailangan si Amang Yahweh. Ganyan ang mga pangyayari sa mundong ito. Doon sa mga nasa sanlibutan na ang walang pangarap sa buhay, kundi ang mga buhay dito sa lupa. Hindi nila kilala si Amang Yahweh o ayaw nilang kilalanin ang kanyang kalooban. Huwag naman sanang mangyari. Kaya huwag kang maniniwala kapatid sa bawat espiritu. Kilalanin mo kung ang nagsasalita sa iyo ay tao o mula kay Amang Yahweh. Na pag sinabi kong tao yung kanyang kaisipan, ay para lamang dito sa sanlibutan. Ano po? Kuling kwento natin dito sa aklat ng Bilang. Dito sa aklat ng Bilang, may kinalaman doon sa, again, isang lingkod ng Ama dati. Isang lingkod ng Ama. At ayon sa kwento, nakakausap niya. At nagbibigay si Amang Yahweh ng kanyang kasagutan sa kanya kapag siya may pangangailangan. Now, ang kwento rito, maaaring na, sabi ko nga, sa mga Women's Ministry, narinig na nila ito. Ito po ay si Balaam. Now, kilala niyo si Balaam? Yes, isa siyang propeta. Siya yung propeta na 3 ulit na nagtanong kay Amang Yahweh kung gagawin ba niya yung kanyang ipapagawa o hindi. Now, sa ating panahon, may mga pagkakataon na kapag tayo ay humingi kay Amang Yahweh at sinabi niyang hindi, pinipilit natin si Amang Yahweh na magsabi ng oo.
Bagamat hindi na ang kanyang sinalita nung una, pero sa kakapilit natin, dahil anong gusto mo, sabihin naman siya, bahala ka, sige, gawin mo. Tapos sasabihin mo sa sarili, ayan, pumayag na si Amang Yahweh, pwede na. Pero hindi mo alam, galit na si Amang Yahweh sa iyo. Bakit? Sinabi niya nga yung hindi, pero pinipilit mo pa rin maging oo. Kaya instead na mapanuto ka, hindi. Pinahintulutan ni Amang Yahweh na mangyari dahil ito'y kagustuhan mo. Pero ito'y hindi mo ikabubuti. Yun ang nangyari kay Balaam. Ano po? Chapter 22. Verse 12. Ito ang sabi. Chapter 22, verse 8. Ng aklat na mga bilang. Aklat na mga bilang. Chapter 22, simulan ko sa verse 7. At ang mga matanda sa Moab at ang mga matanda sa Madyan ay nagsiparoon na dala sa kanilang kamay ang mga gantimpala sa panguhula at sila'y dumating kay Balaam at sinalita sa kanya ang mga salita ni Balak. So yung mga tauhan ni Balak ay pumunta kay Balaam. Anong kanilang pakay na sumpain ni Balak, sumpain ni Balaam ang bayang Israel dahil didigmain sila ni Balak. Ano po? Didigmain sila ni Balak. Kaya anong sabi ni Balaam? Verse 8, at sinabi niya sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan ko kayo ng kasagutan kung ano ang sasalitain ni Amang Yahweh sa akin. At ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. Verse 9, at ang Elohim ay naparoon kay Balaam at nagsabi, sinong mga taong itong kasama mo? At sinabi ni Balaam kay Amang Yahweh, si Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab ay nagpasugo sa akin niya sinasabi, narito ang bayan na lumabas sa Ehipto, ang bayang Israel, ay tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayon parito ka, sumpain mo sila sa akin, marahil ako'y makakabaka sa kanila at akin silang mapapalayas. Anong gusto ni Balak? Sumpain ni Balaam ang bayang Israel. Ito ang sagot ni Amang Yahweh, verse 12. At sinabi ni Amang Yahweh kay Balaam, huwag kang parurong kasama nila. Huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. Anong sabi ni Amang Yahweh? Huwag kang sasama sa kanila. 1. 2. Huwag mong susumpain ang bayang Israel. Bakit? Dahil pinagpapala ko sila. Ano pong nangyari? Sinabi ito ni Balak. So umalis yung mga tauhan ni Balak. Pero bumalik uli. Mas maraming dagdag na mga regalo o bilang pambayad. Kaya anong ginawa ni Balaam? Nagtanong siya uli kay Amang Yahweh. Sinabi ni Amang Yahweh, huwag kang sumama sa kanila. Huwag kang sumama sa kanila, sabi niya. Bumalik uli. Umuwi na naman yung mga tauhan ni Balak. Sinabi ni Balaam doon sa mga tao. Sabi ni Amang Yahweh, hindi ako pwedeng sumama sa inyo at hindi ko pwedeng sumpain yung mga bayang Israel. Bumalik sila. Dinagdagan pang lalo. At sinabi nila kay Balaam, papupurihan kita bilang isang kaibigan ng hari. Kaya ang ginawa ni Balaam, tinanong niya uli si Amang Yahweh. On the third time, ang sinabi ni Amang Yahweh, verse 20, at ang Elohim ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay nagseparito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na aking sasalitain sa iyo ay siya mong gagawin. Pumayag ba si Amang Yahweh? Ibinigay yung hinihingi ni Balaam. Bakit? Dahil ilang ulit na nagtanong si Balaam at isang sagot ni Amang Yahweh, huwag kang sumama. Huwag mong sumpayan ang bayang Israel. Pero sabi niya, tinatanong po nila kung ano po yung pwedeng gawin. Anong sabi ni Amang Yahweh? Sumama ka. Pero natuwa ba si Amang Yahweh? Itong sabi po niya sa verse 22. At ang galit ng Elohim ay nagningas sapagkat siya'y pumunta. Pinayagan siya ni Amang Yahweh? Yes, pinahintulutan siya. Sumama ka dahil yun ang gusto mo. Pero doon sa daan, anong balak ni Amang Yahweh? Patayin niya si Balaam. Now, anong nakikita natin kwento rito? Sinabi na ni Amang Yahweh nung una na hindi mo pwedeng gawin. Bakit hindi makakabuti sa iyo? Hindi iniuutos sa iyo. Hindi pwedeng mangyari. Pero ipinipilit mo, kapatid, at paulit-ulit mong hinihingi, bagamat sinasabi ng Ama sa iyo, huwag mong gagawin.
Pero pinipilit mong hingin, pinipilit mong iparating kay Amang Yahweh yung kagustuhan mo. At the end of the day, sige, gawin mo. Sinabi na sa'yo nung una na hindi makakabuti sa'yo pero pinilit mo. Ito nangyayari sa atin? Yes. Sa kapipilit natin, pumayag si Amang Yahweh. Pero at the end of the day, ito pala yung leksyon sa atin. Na sa susunod na sinabi na ni Amang Yahweh na minsan, huwag mo nang ulitin. Bakit si Amang Yahweh ay hindi siya magsasalita ng 3 ulit para siya po ay magbumawi ng kanyang salita? Ha? Pangalawa, maaari. Yung pangatlo, ay, mga kapatid ko, itaga mo sa bato, hindi ito magbabago. Ano po? Kaya anong sabi niya rito sa aklat ng Jeremiah chapter 17, verse 10? Jeremiah 17, verse 10. Jeremiah 17. Jeremiah 17. Ang nagsasalita ba rito ay si Amang Yahweh o si Balak? Si Balaam. Si Balaam na yung may gusto. Ayaw ni Amang Yahweh pero gusto ni Balaam na pumunta. Bakit? Iniisip ni Balaam yung kanyang magiging premyo, yung kanyang magiging gift, yung kanyang magiging regalo at yung kanyang magiging karangalan. Jeremiah chapter 17, sabi ko ba? Jeremiah 17 verse 10, ito ang sabing kwento. 17:10 na aklat ni Jeremiah. Ako si Amang Yahweh ay sumisiyasat saan sa pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawa. Alam ng Ama kung anong gusto mo. Bakit? Yun ang ipinipilit mong gawin. Alam ng Ama nasa puso mo. Alam ng Ama kung anong gusto ni Balaam. Yung mga kayamanang ipinapangako sa kanya at karangalan na ibibigay sa kanya ni Balak. Yun ang gusto na. Alam ni Amang Yahweh, kaya sabi niya, sige, sumama ka. Pero galit ni Amang Yahweh, papatayin siya. Buti na nga lang, nakita siya ng asno. Ano po? Ganun din po sa atin. Alam ng Amang Yahweh ito. Kapag sa kapusuan po natin, wala si Amang Yahweh dito, abay mga kapatid ko, magpasalamat tayo kung on the first instance, nagbigay na ng warning sa Amang Yahweh. Huwag mong gagawin. Abay kapatid ko, pag sinabi niya huwag mo nang gagawin, huwag ka nang mapilit. Dahil hindi makakabuti sa iyo. Alam mo, kung tinatawag mong Ama si Amang Yahweh, Father Yahweh knows best. Therefore, huwag nating questionin, huwag nating, pag sinabi niya na Amang Yahweh na huwag, sana matuto tayo, Huwag nating kulitin si Amang Yahweh. Dahil hindi natin ikabubuti. Ano po? Kaya sabi dito sa John chapter 7 verse 18. John chapter 7 verse 18. John chapter 7 verse 18. John 7:18. Ito ang sabi sa John. John 7:18. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. That is true. Alam niyo, pag tayo po ay nagpupumili sa ating kagustuhan, dahil ito'y gusto natin para sa ating sarili. Para sa ating mga mahal sa buhay, probably. Walang karangalan si Amang Yahweh. Ano po? Alam niyo, nung nangarap yung aming dalaga na mag-aral sa Ivy League School, nag-apply po siya. Nagbayad po kami ng kanyang application form. Vanderbilt, Princeton University, Harvard. In-applyan po niya lahat yan dahil gusto niya mag-aral sa Ivy League School. Pero kami po ni mama niya, nananalangin po kami. Sabi namin, Amang Yahweh, sabi namin, kayo pong nakakaalam kung ano makakabuti po sa aming dalaga. Pero kung kami pong magulang ang inyong tatanungin, sabi namin, mas gusto namin na dito sa Louisiana siya mag-aral. Dahil kung siya pupunta po sa malayo, hindi ko po alam kung siya po makakahanap ng sambahan. Baka makalimutan ka niya, Amang Yahweh, sabi ko sa aming panalangin. Huwag mo siyang dalhin sa malayo. Dito lang siya sa malapit. Yun ang aming hiningi.
Karangalan sana namin kung siya mapupunta sa Ivy League School, ano? Dahil sikat na universidad dito sa Amerika, tinitingala sa buong mundo. Pero hindi po namin hinihingi ang karangalan ng aming anak na mag-aral sa Ivy League Schools. Ang aming pinapangarap na mag-asawa, iyong malapit kay Amang Yahweh. Ano pong nangyari? Hindi po siya natanggap sa Ivy League Schools. Kaya dito po siya sa Louisiana nag-aral. Which is good dahil lagi po siya namin nasusundo tuwing araw ng Biyernes at ibinabalik namin pag araw ng Linggo. Lahat, silang tatlong mga anak po namin ay ganun ang ginawa namin. Sinusundo namin ng Biyernes, binabalik namin ng Linggo. Bakit? Dahil alam ko na mas makakabuti sa kanila kung uunahin nila ang magsamba kay Amang Yahweh. So yung karangalan, sabi niya, ito'y para lamang sa tao. Pag itong hinihingi ng tao, sabi niya, ang nagsasalita sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian niya sa kanya ay nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Pero ang naghahanap ng karangalan ng Amang Yahweh, ito po'y matuwid sa tao. Katwiran po yan ng tao. Meaning, katwiran ito ng tao doon sa harapan ng Ama. Bakit ang kanyang hinahanap na kaluwalhatian ay kaluwalhatian ni Amang Yahweh? Huwag nating hanapin ang ating sariling kaluwalhatian. Isipin natin ang kaluwalhatian ng Ama. Huwag nating isipin ang ating sariling karangalan. Isipin natin ang karangalan ng Ama. Sa ating mga gawa, ang una nating isipin kung ito'y makakabuti sa imahe ng Ama, o makakabuti ba ito sa ating asimilya, o makakabuti ito sa ating pananampalataya. Huwag nating tanungin sa ating sarili kung ito'y makakabuti sa atin financially or sa ating karangalan bilang tao. Now, hindi ko sinasabing huwag nating gawin. Gawin natin, bakit hindi? Basta hindi masasagasaan ang karangalan ng Ama. Yun ang aking ipinapayo bilang inyong kapatid. Ano po? Kaya sabi niya, dito sa unang Tesalonica chapter 5 verse 12, siya o ako? Yun ang katanungan, ano? Si Amang Yahweh bang nagsasalita o tayo lamang ang nagsasalita sa ating sarili? Anong sinabi ko? Unang Tesalonica? Unang Tesalonica chapter 5 verse 12. Unang Tesalonica chapter 5 verse 12. Tesalonica chapter 5 verse 12. Ayan. Datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang mga nangagpapagal sa inyo at mga nangamumuno sa inyo sa rabay. Kilalanin daw ninyo kung kanino kayo humihingi ng payo. Kilalanin ninyo kung kanino kayo nakikinig ng aral. Kilalanin ninyo kung sino ang inyong pinapakinggan at sinusundan. Kilalanin ninyo kung ito'y galing kay Amang Yahweh. Kilalanin ninyo kung ang mga salitang naririnig nyo ay galing kay Amang Yahweh. Baka tao lamang nagsasalita sa inyo at ang kanyang hinihingi para lang sa kanyang kaluwalhatian o sa kanyang sariling kaluwalhatian. Sa inyong ikabubuti dito lang sa lupa at nakakalimutan ninyo ng ating pangarap ay hindi dito sa lupa nagtatapos, kundi doon sa buhay na walang hanggan na ibibigay ng Ama balang araw. Kilalanin ninyo ang mga namiminuno sa inyo. Kilalanin ninyo yung mga nagpapagal. At sabi niya, at nagpapaalala sa inyo. Kilalanin daw ninyo kung sino ang dapat ninyong hingan ng tulong at gabay sa inyong mga pangangailangan at mga kabagabagan sa buhay. Dinggin ninyo ang salita ng Ama, hindi ang salita ng tao. Kaya ang tanong, is it Him or it just me? Siya o ako? Yun ang katanungan. Ano po? Proverbio chapter 28 verse 5. Proverbio 28 verse 5. Dito pa po ang sabi. 28 verse 5. Ang masasamang tao ay hindi nakakaunawa ng kahatulan. Tama po. Hindi nila alam ang salita ng Ama. Bakit? Liko ang kanilang gawa. So paano sila makapagbibigay ng payo? Paano sila makakapag-discern, makakaunawa o makakaintindi ng salita ng Ama? Sabi niya, ngunit silang naghahanap kay Amang Yahweh
ay nakakaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa atin daw na naghahanap ng katotohanan ng salita ng ating Ama, mauunawaan daw po natin. Therefore, nasa atin, ang pangunawa na ibinigay ng Ama para makilala natin kung ang ating mga naririnig na salita o ang ating naririnig na payo ay galing kay Amang Yahweh o galing lamang sa tao. Ano po? Chapter 10, verse 22. Proverbs pa rin, Kawikaan pa rin. Kawikaan chapter 10, verse 22. Ang pagpapala ni Amang Yahweh ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. Kapag may nagpayo sa inyo at sasabihin ito para sa ikabubuti ninyo, pero may kalakip na sakripisyo, hindi kayo makapagsasamba. O kaya palagi kayong magiging busy. Wala kayong magiging panahon sa inyong mga anak. Makakalimutan niyo mga araw ng kanya mga piyesta. Bay kapatid ko, hindi ito galing kay Amang Yahweh. Madali kang mapupromote sa trabaho. Kapatid ko, hindi ito galing kay Amang Yahweh. Galing ito sa tao. At ang sarili mo ang nagsasalita pag sinabing tatanggapin mo ang promosyon mo bagamat hindi ka na makapagsasamba ng Sabado. Sarili mo nagsasalita, kapatid. Tataasan sahod mo, yes. Gusto mo yun, yes. Pero hindi si Amang Yahweh nagsasalita sa iyo, kapatid. Sarili mo nagsasalita. Bakit? Ang pagpapala ng Ama ay walang halong sakripisyo. Tandaan nyo palagi. Kung si Amang Yahweh magbibigay, hindi ipapahintulot ni Amang Yahweh, nakalimutan mo ang kanyang araw ng pagsamba. Nakalimutan mo ang kanyang araw ng pangingilin. Nakalimutan mo ang kanyang araw ng pista. Hindi galing kay Amang Yahweh yun. Gaano man kalaking pera ang ipapasahod sa iyo, gaano man kataas na promosyon ang ibibigay sa iyo, hindi galing sa iyo, kay Amang Yahweh. Sa iyo galing yun, kapatid, dahil ikaw ay tao. Gusto mo yun. Hindi ito kagustuhan ng Ama. Ikaw ang namili, hindi si Amang Yahweh. Ano po? Tandaan niyo palagi, hindi idinadagdag ni Amang Yahweh ang kapanglawan sa kanyang mga pagpapalang ibinibigay. Ano po? Santiago chapter 5 verse 20. Santiago chapter 5 verse 20, ito po ang payo na idadagdag ng ating rabay sa aklat ni Santiago chapter 5 verse 20. Alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. Kung tayo man po ay nalihis ng landas, nagkamali po tayo sa ating mga desisyon, nawa ang aral ng rabay o ang ating kapatid na nagbibigay sa inyo ng aral, sa mga naririnig niyong payo sa mga kapatiran, lalo na sa ating mga matatanda sa assembly, sa ating mga elders, sa ating mga deacon, sa ating mga pastor, magpanuto po kayo. Ano po? Dinggin po ninyo ang aral na ibibigay niyo sa kanila. Timbangin ninyo kung ito'y mula sa ating Amang Yahweh, sa inyong ikatututo bilang nananampalataya o ito'y para lamang sa inyong sarili. Palasin po ninyo ang payo na ibibigay sa inyo. Ano po? At kung kayo po ay nagkamali, sabi ko nga, hindi po tayo, lahat po tayo nagkamali. Pero at the end of the day, matuto tayo magbalik loob. At kung ang aral ng isang kapatid o ang gabay o ang payo ng isang kapatid ang makapagpapabalik po sa inyo, ito po sa kaluwalhatian ng ating Ama dahil siya pong nagbibigay sa atin ng ating payo. Ano po? Huling talata po natin dito sa aklat ni Isaias chapter 55. Isaiah 55 verse 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Ito po ang sabi. Inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya kay Amang Yahweh at kaaawaan niya siya
at sa aming Elohim sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Mga kapatid ko, hindi pa huli yung lahat. Ano man po yung mga nagawa nating pagkakamali, kapag naririnig natin ang aral ng Rabbi, hindi pa huli ang lahat. Tayo po'y magbalik loob. Kilalanin natin ang ating mga pagkakamali. Now, ngayon siguro mapipiho na natin, mauunawaan na natin kung sino nagsasalita sa atin. Ang Ama o tayo? Anong payong ating didinggin? Ang tinig ng Ama o ang tinig ng tao? At kung hihingi tayo ng payo, kanino tayo hihingi ng payo? Sa mga nakakaunawa sa salita ng Ama na pinili niyang lingkod, sa mga elders natin sa assembly, o yung mga kakilala lamang ninyo sa inyong mga trabaho? Mga kaibigan na hindi naman nakakaunawa sa salita ng Ama. Ang pagpapasya po ay sa inyo. Pero ang aking panalangin, ano po? Naway matuto po tayo, na dinggin natin ang salita ng ating Rabbi, at matuto tayo sa mga kwento na ipinadala niya sa atin. Ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian po ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Matuto po tayo na makinig ng aral. Matuto po tayo na humingi ng payo sa mga lingkod ng Ama. At higit sa lahat, matuto po tayong hanapin at gawin ang kalooban ng Ama. At tayo po itatatag niya sa buhay na ito at sa susunod pang buhay. Hallelujah. Marami pong salamat at ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom po at magandang gabi. Hallelujah. Salamat po.